napakagandang kalakasan mula sa ating Panginoon. At ito mismo ay ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi sa kanyang mga alagad. So lagi nating tatandaan mula sa ating mga binasa ngayon na salita ng Diyos, ito ay nagsasalita para sa atin. Hindi sa kung ano man, kundi ito ay patungkol sa realidad ng pagsubok. Amen po ba? Na kung saan sa ating mundo na ginagalawan ngayon. Sa kabila ng mga sitwasyon na nakikita ngayon natin, ang pangako ng Diyos ay kapayapaan at pagtatagumpay sa pamamagitan lamang ng kanyang anak na si Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? So ngayon po, mayroon po tayong tatlong bagay na dapat natin malaman o matutunan mula sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Sa 16:33 ng John, na kung saan bigyan natin ng paliwanag yung unang realidad na kung saan ito ay patungkol sa pagsubok at kalungkutan. Amen. So sabi diyan sa John 16:33, it says that here on earth you will have many trials and sorrows. Amen po ba? So si Jesus Christ, He spoke this to His disciples during the Last Supper. Yung Last Supper, yun yung huling pagsasama-sama ni Jesus Christ kasama ang kanyang mga alagad upang ihanda itong mga alagad na ito sa mga challenges na paparating. Amen po ba? So, i-picturize natin yung sitwasyon ni Jesus Christ nung panahon na malapit na siyang litisin doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Yung kanyang huli. Di ba sa atin, literally, kapag sabi nga, yung ating mga mahal sa buhay, kapag siya ay papaalis o aalis na wala ng balikan, lagi siyang nagbibilin sa kanyang mga mahal sa buhay. So si Jesus Christ, sa kanyang mga huling mga sandali na kasama ang kanyang mga alagad, ay mayroon siyang mga huling habilin sa mga ito, sa mga paparating na pagsubok sa buhay ng mga alagad. So sabi dito, si Jesus honest about the difficulties they would face, including persecutions, hardships, and trials. So naging totoo lamang, naging tapat lamang si Jesus Christ patungkol doon sa mga kahirapan na kakaharapin nitong kanyang mga alagad, yung mga pang-uusig, yung mga hirap na kanilang pagdadaanan at yung mga kapagsubukan. So noon pa man, tinapat na ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad na ganito yung mararanasan nyo sa mga bandang parating na mga araw kapag ako'y wala na. Amen po. Sabi nga niya sa James 1, verses 2 and 3, sabi dito, my friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. For you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure. Amen. Sabi niya, magalak kayo kapag kayo nakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So yun yung sinasabi ni Apostol Santiago, na dapat tayong magalak sa kabila ng ganitong mga sitwasyon. Amen po ba? Dapat natin ikagalak sapagkat ito yung nagpapatatag sa ating pananampalataya sa pamamagitan nitong mga pinagdadaanan natin. Amen po ba? Kaya kapag sobrang bigat ng ating mga dalahin, we must thank and praise the Lord. Amen po ba? Sapagkat malaki rin ang mga pagpapala na ipapalit sa atin ng Diyos. Sapagkat ito ang kanyang pangako. Amen po ba? Sabi nga ni Jesus Christ, sa kabila noon, kahit na marami kayong pagsubok na pagdadaanan, marami kayong mga pang-uusig na pagdadaanan, pero mayroon naman kayong malalim na kapayapaan na kung saan ito yung kanyang pangako sa mga alagad at sa atin ngayon. Amen po ba?
James encouraged believer to view trial as an opportunities for growth. So dapat yung pananaw natin sa ganitong pagsubok, ito ay mga bilang pagpapalago sa atin. Amen. Hello. Sa amin, yung pagsubok na pinagdadaanan namin, ang aming sitwasyon ngayon, ito yung magdadala sa amin upang patuloy na maging matatag. It's because nandyan kayo na umaasa sa amin. Kasi kapag wala kayong leader, kapag wala kayong pastor, baka kayo ay kung saan-saan pupulutin. Amen? Kahit sabihin nyo pa, ay ano naman kung wala na si pastor, kung wala na kaming mentor, pupunta kami sa ibang simbahan. Hindi po tama iyon. We must acknowledge our leaders. Kaya hanggang nandyan kayo at nandirito kami, kahit mayroon tayong mga sitwasyon na mahirap, haharapin natin. Amen. Haharapin natin. Amen po ba? Hello. Sabi nga, anumang pieras mowes. Pag sinabing pieras mowes, that is the Greek word of trials. Amen. So, di ba? Sabi nga ng aking apo kahapon, Mami, ano yan? Peras at apple? Sabi ko, hindi. Greek word ito, Griego itong salita ng pagsubok, peras, mowes. Amen. So, dapat natututunan din natin yan nang sa ganon, ay hindi lang kayo yung tagapakinig lang. Amen po ba? Dapat may natututunan. Amen po ba? It emphasizes that such experiences are integral. Pag sinabing integral, essential, mahalaga, necessary. Amen po ba? So, tatlo po ang ibig sabihin ng integral. Sabi nga, it emphasizes that such experiences are integral to developing spiritual maturity. So, ibig sabihin, ang trials ay mahalaga. Ito ay essential sa atin upang ma-develop yung ating spiritual na pagtanda. Amen po ba? Kaya kasi kapag wala tayong nararanasan na pagsubok, kahit matagal na sa ministry, bata pa rin. Amen po ba? Hallelujah. Lagi nating tatandaan, pieras mowes, ito yung magdidevelop sa ating pagtandang spiritual. Ito yung mga pagsubok, mga trials, mga tukso. Amen po ba? Amen. So sabi niyan sa 1 Peter chapter 4, 12 to 13, My dear friends, do not be surprised at the painful test you are suffering, as though something unusual were happening to you. Rather be glad that you are sharing Christ's suffering, so that you may be full of joy when His glory is revealed. Sabi sa Tagalog, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. So, anong ibig sabihin ni Peter sa atin? He reminds us that the trials are a normal part of the Christian experience and link us with Christ's suffering, promising future joy and glory. Pinaalala sa atin ni Pedro na kung saan itong mga pinagdadaanan natin ngayon na hindi na bago sa ating lahat. Amen po ba? It's a normal part of our Christian living. Amen. Napaka-normal na ito sa atin. Yan, kasi kapag wala kang pagsubok na pinagdadaanan, nako, panatag lang. Pero kapag nandun sa pagsubok, gusto nang magpakamatay. Amen po ba? Pag naroon sa pagsubok, gusto nang tumalon. Pero kapag yung pagsubok pinalitan ng Panginoon ng pagpapala, nakalimutan na si Panginoon. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Amen. Praise the Lord. Sabi nga ng isang Bible scholar na si Charles Spurgeon, sabi niya, trials teach us what we are. They dig up the soil and let
us see what we are made of. Sabi sa Tagalog, itinuturo daw sa atin ng mga pagsubok kung sino tayo. Sa panahon ng pagsubok, nakikilala kung sino tayo. Amen po ba? Tingnan mo ang katabi mo. Amen. Hinuhukay nila ang lupa upang makita natin kung ano ang ating pinagmulan, upang makita natin kung ano yung ating laman at katangian. Yung bang parang kung sa lupa hinuhukay tayo ng pagsubok, nang sa ganun makita natin ano na ba yung ating pag-uugali kapag mayroon tayong mga pinagdadaanang difficulties. Amen po ba? Hi? Are we getting it? I-consider natin yung mamamalayok. Nakakita na ba kayo ng gumagawa ng paso? Ayan, alam niyo po ba, sabi nga, yung pattern, yung mamamalayok, yung proseso nito, sabi nga, the process of shaping a clay involves kneading. Pag sinabing kneading, yung pagmamasa. Paggawa pala ng palayok, mayroon palang proseso yun. Minamasa mo na yung lupa, then pressing. So, pinipindot-pindot muna and heating bago pinapainit. Amen po ba? Ganon yung paggawa ng palayok. Diba? Sa amin kasi sa probinsya may gawaan ng palayok doon. So, hindi ko nakita kung paano sila gumawa. Pero sabi nga, ang mamamalayok kapag sila naguhubog ng halimbawa yung lutuan o yung paso, kailangan muna nila itong imasa, pindot-pindutin at painitin to form a beautiful and durable vessel. Para daw yun mahulma na maganda at matibay na sisidlan. Ganon din yung pagsubok sa atin. Trial shape and refine us into vessel of honor. Amen. So sabi dito, ang pagsubok ay hinuhubog tayo nito at pinipino. Tingnan mo ang katabi mo kung pinong-pinong-pino na siya. Nararanasan nyo ba yan? Ganon kasi ang pagsubok. Amen po ba? Dito, lumalakas kayo. Pero pagdating nyo sa bahay, balik kayo sa ganito. Bakit? Hindi nyo naman na may papamuhay yung napapakinggan nyo kasi yung iba humihikab. Yung iba nakaganon. At yung iba ang isip, ano kaya ang ulam namin ngayon? Am I right? Amen. Totoo yan. Kaya tayo sa pamamagitan ng pagsubok na mayroon tayo ngayon, it shape us and refine us into a vessel of honor for God's use. Yan. Hinuhubog tayo, pinipino tayo nitong mga pagsubok na ito nang sa ganon upang maging maganda tayo, maging marangal, nasisidlan, na magamit tayo sa layunin ng Panginoon para tayo magamit sa kanyang ubasan. Kapag may pagsubok, parang ayaw nating magpagamit. Kapag may pagsubok, dapat mas lalo tayong magpagamit sa Panginoon. Hindi sa sanlibutan. Amen po ba? Huwag nating aayunan yung gusto ng ating mga laman. Ang gusto ng laman natin, malungkot tayo. Ang gusto ng kaaway, magwala tayo. Ang gusto ng kaaway, uminom tayo ng alak, magpakalasing tayo. Pumunta sa tindahan, bumili ng sigarilyo. Amen po ba? Pero sa halip, dapat bigyan natin ng focus ang Panginoon sa panahon ng pagsubok habang tayo'y dinidikdik ng problema, dinidikdik ng pagsubok ng kawalan ng sakit at karamdaman, pinipino tayo nito para i-picturize mo na lang yung magandang sisidlan. Ikaw yun, tayo yun. Nakakita na kayo ng magandang flower base. Yan. So yan yung bunga ng yung pattern, yung gumagawa ng nagpapalayok. Dapat ganun tayo. Maging maganda tayong sisidlan sa kabila ng pinagdadaanan natin na problema.
maging maganda pa rin tayo. Hindi tuyo ang balat. Tingnan mo katabi mo. Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Buhay ba? Praise the Lord. Then, number 2 points na dapat nating makita sa John 6:33 is that the promise of peace in Jesus. Na kung saan sabi ni Jesus Christ sa 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Kasi kapag tayo hindi natin napanagumpayan ang mga pagsubok na iyan na parating o nandyan man, hindi tayo nakipag-isa kay Kristo. O nakalimutan mong nakipag-isa ka kay Kristo. O nakalimutan mong mayroong ka palang Kristo. Amen po ba? Amen. Hello. Despite the certainty of trials, Jesus promises His disciples peace. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, pinangako pa rin ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa ating panahon ngayon, yung kanyang kapayapaan. This peace is not the absence of trouble, but the profound sense of calm and assurance in Him. Ano ang sabi? Sabi sa Tagalog, bakit ba? Kailangan ko pang itagalog sa inyo. Marunong ba kayong umunawa sa English? Sabi sa Tagalog, ang kapayapaang ito ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at pagtitiwala. It is a profound. Amen? Sabi nga, yung kapayapaan, hindi ito yung absence ng mga problema natin, kundi it is a profound sense of calm and assurance. Yung malalim. Di ba? Kumbaga yung malalim na pakiramdam natin, na payapa tayo at may tiwala tayo sa Diyos that ang Diyos ang magkakaloob, siya yung mag-provide, siya yung provider natin sa lahat ng kailangan natin. Amen po ba? Praise God. Alam niyo po ba, sabi nga, madaling magsalita, pero pag nandyan na, pero kapag mayroon kang malalim na kapayapaan at mayroon kang pagtitiwala sa Diyos na pinaglilingkuran mo at nakilala mo, God will make you happy. Pasasayahin ka ng Diyos kahit may problema. Amen? Praise God. Hallelujah! Sabi sa Philippians 4:6, it says that do not worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with thankful heart. Kaya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema natin, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat! Kasi eto na naman. It's been 3 days more. Siguro alam nyo na yun. Kung ano yung 3 araw na yun na natitira. Pero wala ako, Lord, salamat. Kasi alam ko ikaw ang magpo-provide. You are walking by faith, not by our sight. Kasi kapag lumakad tayo sa mga nakikita natin, baka hindi maipinta yung ating mga mukha. Amen po ba? Baka ngayon wala kayo dyan sa inyong kinauupuan. Kung wala kayong pananampalataya, maulan. Baka wala kayo dyan. Kaya tapikin mo yung katabi mo. Congrats bro, sis. Nakapanagumpay tayo. Amen. Praise the Lord. So, thank God, walang kambing ngayon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sabi sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay at sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So inassure sa atin ni Paul na sa pamamagitan ng panalangin na mayroong pasasalamat, mararanasan natin ang kapayapaang mula sa Diyos, which surpasses human understanding. Sabi nga, kapag naranasan natin ang kapayapaan na mula sa Panginoon, hindi ito kayang unawain ng tao. Amen!
Praise God. Bakit? Sasabihin, bakit kaya si pastor nagsasalita walang kasama? Hindi niya alam, nagpipray si pastor at nagpapasalamat. Lord, salamat. Kasi ngayon pa lang ay titutugon mo na yung aming mga panalangin. Amen. Hallelujah. Sabi ni Isaiah sa chapter 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may mga matatag na paninindigan at sa iyo'y magtitiwala. So si Isaiah, in-emphasize niya yung perfect peace, yung ganap na kapayapaan na available doon sa lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos. At sabi nga, yung puso at isip ng mga nagtitiwala sa Panginoon ay wala itong iba nga pinagtutuunan kundi si Lord lamang. Kahit na may dumaan man na ano man na alok, si Lord lang sa kanya, sa Panginoon lang siya nagtitiwala. Amen po ba? Praise God. So, lagi nating tatandaan, kung kanina nabigyan natin ng kalugan yung Grego na salita ng trials which is pieras mues, ngayon, bigyan natin na Hebrews word naman yung kapayapaan, which is, alam niyo ba kung anong Hebrews word ng peace? Shalom. Ayan. So, may natututunan ba kayo? Ang ibig sabihin ng shalom, kabuuan, well-being, or kagalingan. Eto, sabi ulit, si Rick Warren, kasi marami siyang pagsubok na napinagdaanan, sabi niya, you never know God is all you need until God is all you have. So sabi sa Tagalog, hindi po natin malalaman na si God ang lahat ng kailangan natin hanggang sa si God na lang ang natitira sa atin. Kasi ang dami niyang pinagdaanan. Maraming pagsubok na pinagdaanan si Rick Warren. Mayroon ba kayong balita kay Rick Warren? Siya din ay evangelist. So yung kanyang son ay nag-suicide. Nagkaroon ng suicidal death. So sabi niya, hindi mo malalaman na si God ang lahat ng kailangan mo hanggang sa si God na lang yung natitira sa'yo. Kasi ganun yung kapag marami tayong nararanasan na problema, hindi natin na malalaman. Nasa bandang huli, sabi nga, yung mga nag-despise sa Panginoon ngayon, darating ang panahon, kay Lord pa rin kayo babalik. Si Lord pa rin ang kailangan mo. Darating ang panahon, walang ibang matitira sa'yo. Yung pinaglalaban mo, yung katwiran mo, mawawala yan. Hanggang sa makita mo na lang, ma-realize mo na lang, mayroon ka na lang isang natitira sa buhay mo. Ang Panginoon pala yun. Amen. Kaya yung iba sa atin, mga walang utang na loob. Amen. Matapos na i-rescue ng Panginoon, sa bandang huli, iniwan nila ang Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag tayong panapanatag. Huwag tayong mapanatag dahil may laman ang bulsa natin. Kayo may laman ba? Ako wala, promise. Huwag tayong mapanatag dahil puno ang refrigerator natin. Walang laman ang refrigerator namin. Tubig lang. Huwag tayong mapanatag dahil punong-puno ang ating palabigasan. Yun lang masasabi ko at ipinagpapasalamat ko sa Diyos. May bigas ang simbahan ngayon. Amen? Pero para doon sa mga leaders na patuloy na nandirito, kapag panapanatag tayo, ay hindi ko naman kailangan yan eh. Parang sobra-sobra. Minsan kapag sobra-sobra yung ating pinansyal, binabasta-basta na lang natin linalapag yung mga sukli natin, di natin pinapahalagahan. Pero pag tayo nawalan, kahit na maitim ng piso, inaamutan. Amen po ba? Kasi yung panatag tayo, wala tayong pakialam sa ating kapaligiran dahil panatag tayo. Pero kapag walan tayong lahat, pati ministry na obliga na siya ay alagaan. Amen po ba? Totoo po yan. Sa gitna ng kasiyahan, sa gitna ng mga pagpapala, nagpapasasa yung mga humihingi na sa pamamagitan ng ating panalangin. Pag dumating sa kanila at sila'y naubusan na naman, babalik na naman kay pastor, tay, pag-pray mo po ako na magkaroon, promise, maglilingkod na ako. Amen po ba? Nakaka-relate po ba tayo?
Dapat na mai-relate natin yung sarili natin sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Totoo naman yun. Kapag panatag ka, hindi mo minsan masabi sa Panginoon, Lord, salamat, pagpalain mo sina pastor kasi sila yung naman nanalangin sa amin para kami i-bless, para kami ma-restore yung aming pamilya, para ma-restore yung aming relasyon sa'yo. Pero, kapag nagkaroon na sila na answered prayer na sila, nakalimutan na yung araw ng gawain, nakalimutan na yung oras ng gawain, nakalimutan yung lugar ng gawain, nakalimutan na lahat, pati yung nandoon na founder ng gawain na kung walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Kaya minsan, alam niyo po ba, minsan nakakapagod din. Nakakapagod din kasi sa halip na sila ay tumanda, sa halip na sila ay matuto, mas lalo silang hindi natututo. Amen po ba? Dapat kapag once na naranasan natin ang pagkatuto, manatili tayong matuto at lalo pa tayong maghangad na matuto. Amen po? Nang sa ganon, mas lalo tayong tumatag. Kaya titingnan natin dyan yung mga panapanatag ngayon kapag iyan ay inulan ng kapagsubukan. Babalik at babalik yan kay Lord. Amen? Praise the Lord. Buhay pa ba? Amen. So, lagi nating tatandaan, i-imagine natin yung, alam mo yung ba, nung panahon na mayroong bagyo sa laot, na yung mga alagad as in nagpapanik. Amen? Ganon ang mararanasan ng mga panatag ngayon. Pagdating ng uno sa kanilang buhay. Amen? Tayo na patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos na pinaglilingkuran, panatag tayo. Sila naman ngayon, magpapanik ngayon. Bantayan natin yung mga magpapanik na yan. Babalik at babalik yan. Sis, balikan mo na yung Bible study. Sis, ipanalangin mo ako. Amen? Totoo po. Kaya wag tayong maging panatag. May trials ka man, wala ka mang trials. Pag wala kang trials, praise the Lord. Pag may trials, praise the Lord. Amen. Kaya katulad yan na nga sabi na, di ba, naalala niyo ba yung word ko nung linggo? Nung word ko last Sunday, ang sabi ko, yung prayer namin doon sa mga sumusunod, napakahaba. Pero doon sa mga sumusuhay at hindi nagtatapat sa Diyos, maiksi lang at ang prayer na yun, Lord, baguhin mo ang puso nila. Pero yung mga sumusunod, ang dami-daming prayer, yung negosyo, yung trabaho, yung kalusugan, yung promotion, yung bonus, ang daming pinapanalangin. Pero doon sa mga sumusuhay, kaunti lang. Sabi din ni Pastor kanina, sabi ni Bishop kanina, doon sa mga late, sabi ni Pastor about sa mga late, nakakatamad din na ipanalangin kasi uulit na naman siya manalangin, imbis na sabay-sabay tayong ipinapanalangin. Ganon din po yan, ganon naman talaga. O tayo, di ba, kayo sa pamilya nyo, kapag ayaw sumunod ng kapamilya nyo, di ba, tatama rin din kayo. Sinasabi natin, we've done our part. Ginawa na natin yung bahagi natin sa kanila. Amen? So, let's wait the timing of God. Kasi may panahon si Lord para sa kanila. Huwag lang sila abutan doon sa panahon na hindi na sila makagalaw. Amen po ba? Nakaka-relate po ba tayo? Amen. Praise God. So, lagi nating tatandaan. Sabi nga, sa panahon na sobrang unos tayo magiging panatag, it's because we have trusted the ultimate God. Amen po ba? May tiwala tayo sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. So, si Jesus Christ, He offer us this kind of peace, a heaven in the midst of life's storm. Ibig sabihin, isang kanlungan sa gitna ng unos ng buhay, ang kapayapaan na mayroon ang ating Panginoon. Amen? Hindi tayo hahanap kung kani-kaninong kanlungan. Amen? Kundi kanlungan lang ng Diyos. Amen po ba? Praise God. And number 3 points na dapat nating maunawaan doon sa verse na binasa natin is that the assurance of victory through Jesus. Sabi diyan sa 16:3 ng John, but take heart,
because I have overcome the world. Tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, sinabi ng Panginoon sa atin, Jesus concludes that the triumphant declaration of His victory over the world. His victory assures us that we too can overcome through Him. Kung napagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo ang sanlibutan, dapat tayo ay mananagumpay din sa pamamagitan niya. Amen po ba? Magtatagumpay din tayo dahil mayroon tayong Kristo. Mayroon tayong pagtitiwala sa Kanya. That's why, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Maging matapang kayo. Sabi dito, take brave or tibayan ninyo ang inyong kalooban na pagtagumpayan ko na yan at magtatagumpay din kayo sa pamamagitan ko. Kaya kung wala ang Panginoon, we never succeed. Amen. Kahit anong hangad mong magyaman, hindi ka pagyayamanin kung wala ang Diyos sa buhay mo, sapagkat lahat na mayroon ka ay nagbubuhat yan sa Panginoon. Nagpapatunay na ang Diyos ang lahat na may-ari ng buhay natin, hininga natin. Lahat-lahat sa buhay natin, pati yung tinatangkilik natin, pati yung ari-arian natin. Wala kang maipagmamalaki, hindi mo maipagmamalaki yung tayog ng bahay mo. Dahil ang maipagmamalaki mo lamang, kahit na yung bahay mo, ang Diyos pa rin ang nagbigay ng pagpapala sa iyo. Amen po ba? Sabi nga sa Romans 8:37, sabi dito, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen? Hindi ito sinabi na ako magtatagumpay sa pamamagitan ng aking sariling lakas, kundi tayo daw lahat magtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na nagmamahal sa atin. Kaya kung hindi tayo mahal ng Diyos, wala tayo dito. Amen. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, ang iba sa atin, baka buto na o pinaglalamayan na. Amen po ba? Yun naman talaga ang katotohanan. It's because God loves us. Kaya nandirito tayo ngayon. He gave us a second chance para tayo mabuhay at makapaglingkod sa Kanya. Ang katotohanan, ang Diyos ang unang naglingkod sa ating lahat ngayon. Kaya yung iba sa atin, gano'n na lamang kapag tumanggi, kapag sinabing maglilingkod sa Diyos. Sabi nung dati, meron kaming na-win, na cell group sa palengke. Ayaw ko. Nung nasa proseso na kami, ayaw niya na. Bakit? Hindi na daw siya makapagtinda ng isda. Kasi maglilingkod na, magiging katulad na daw niya kami. Siya sa amin. Sabing ganun. Hindi yon. Depende naman yun. Ano ba yung gift sa'yo ni Lord? Kung ano yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon, tanungin mo ang Diyos. Pwede kang magtinda ng isda, pero naglilingkod ka. Yung pagsunod mo, paglilingkod mo yun. Ayaw niya. Inayawan niya kami. Hindi niya na kami, tinataguan niya na kami, tinutulugan, sarado na, wala na kami nakikita. Yung mga banyera na lang na walang laman. Nakalimutan ko nga, dapat pala pinag-pray ko, Lord, alisan mo na ng laman yung banyerang yan. Amen? Sa tigas ng ulo ng mga tao. Akala nila, kumo sila ay binibigyan natin ng kaalaman kung paano makilala ang tunay na Diyos, kung paano makilala, kung sino niya nagpapala sa kanila, akala nila maging katulad na nila tayo. Sila, maging katulad natin. So natakot talaga siya, inayawan niya kami. Kasi hindi na siya makakapagtinda ng isda, may trabaho ako, nagtitinda ako ng isda, bumabiyahe ako. Amen? Noong mga panahon na yon, talagang pag-ibig ng Panginoon talaga yung dala-dala namin sa lugar na yon. So kasi kung hindi pag-ibig ng Diyos, edi sana, paano kung hindi ka pinagkalooban ng Panginoon ng lakas para bumiyahe na maghanap ng pantindang isda? 'Di ba? Ganun tayo, dapat kapag naisip natin ang negatibo patungkol sa mga pinagdadaanan natin, dapat alalahanin natin yung balik nito sa atin. Minsan, kapag sobra-sobrang pinagdadaanan natin, hindi na natin kaya. Ang bigat-bigat ng ating mga dala, lahat na bulsa may laman. Mabuti kung pera, iba to pala. Amen.
Tapos sinasabi natin, ako, pwede kaya, tumigil na kaya ako sa paglilingkod. Tumigil na kaya ako sa pagtatapat. Kasi ganito din lang naman yung buhay na pinagdadaanan ko. You're wrong. Sa kabila ng pagsubok, habang binibigatan ng Panginoon yung dalahin natin, mas lalo tayong maglingkod sa Diyos. Talunin natin ang dyablo. Amen po ba? Talunin natin yung pagsubok sa pamagitan ng ating paggawa at paglapit sa Diyos. Amen. Hallelujah. So wag tayong wag tayo laging pabebe. Amen po ba? Kasi kapag tayo nang syempre bilang magulang, parang doon sa bata, anak, what do you like to eat? Anak, how are you today? Look at your seatmates. 'Di ba? Offending aside. Amen po. Totoo naman po 'yun. Magpakalakas tayo. Amen. Magpakatatag tayo. Tibayan natin ang ating mga kalooban. Dahil sabi nga, hindi pa ito yung naranasan ng Panginoon, yung pinagdadaanan natin. Wala pa yan binatbat sa pinagdaanan ng Diyos. Pero napagtagumpayan ni Jesus Christ. Kaya kung sabi nga, kung paano siyang nanagumpay, dapat mapagtagumpayan din natin. So hindi naman tayo mismo ang magtatagumpay doon. Si Lord pa rin ang lalaban para sa atin. Amen po ba? Wala tayong lusutan, wala tayong maikatwiran sa salita ng Diyos. Lagi siyang mayroong kaparaanan. Kung wala tayong paraan na nakikita sa gitna ng kapagsubukan, ang Diyos maraming kaparaanan. Amen po ba? Amen. So sabi diyan sa 1 John 5, 4 and 5, sabi dito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa verse 5, sino ang nagtagumpay laban sa sanlibutan? So sabi ni Apostol Juan, nagtanong, sino nga bang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Tayo. Kaya dapat kung ano yung napagtagumpayan ng Panginoon, mapagtatagumpayan din natin yan sa pamamagitan niya. Apostle John teaches us that our faith in Jesus grant us victory over the world. So ano uli yung Greek word ng victory? Nike. Ayan. So natutunan niyo ba yung tatlong word ng trials? Ano pa? Peace and victory. So, ipapaano ko yan sa Leaders Fellowship. Pag hindi nyo yan naaalala, no coaching sa aking notes, makikita nyo, malaki ang price ko dyan. Ipaalala nyo mga leaders. Amen? Para natututo tayo na nagja-jot down. So, pag sinabi na Nike, victory yan. Amen? Hello? Nike. Yan. So, pag matigas kasi nga sambit ng Nike, Nike, 'di ba? Parang yung brand ng sapatos. Pero kapag kasi mga Greek word, dapat mga slang yan at dapat ma-pronounce natin ng maayos. So, victory sa Greek word ay Nike. Yan. Sabihin nyo nga, Nike. Ibig sabihin, victory. So, sabi ni Tony Ivans, if you all see is what you see, you will never see all there is to be seen. Ulitin ko. If all you see is what you see, you will never see all there is to be seen. Sabi sa Tagalog, kung ang nakikita mo lang ay ang nakikita mo, hinding-hindi mo makikita ang lahat ng bagay na dapat makita. Amen? O nga naman, kasi kung nakikita mo lang yung mga problema na nandyan sa harap mo, hindi mo makikita yung hindi ka makakuha ng solusyon. Hindi mo makikita na nandyan ang Panginoon na nagpapatatag sa'yo. Amen po ba? Kaya dapat i-balance natin yung buhay natin. Amen. Huwag lang tayong mag-fix doon sa mga nakikita natin. Huwag natin i-fix yung sitwasyon natin doon sa mga problema. Ngayon, wala tayo.
pero kinabukasan, imposibleng wala pa din. Mayroon na yan. Amen? Alam nyo, habang akong nag-aaral, kahapon habang ako'y nagbubulay-bulay sa mensaheng ito, naalala ko, alam nyo, last month, yung experience namin about this coming 50th, ay iba. Kahit paano, 5 days from now, mayroon na kahit paano, mayroon na akong naiipon. Pero ngayon, as in, zero balance. Pero sabi ko, tama naman itong kasabihan ng isang Bible scholar, na kung titingnan mo lamang, kung titingin ka lang doon sa mga nakikita mo, hindi mo makikita kung ano yung dapat mo pang makita. Amen. So, lumakas ako doon. Nagkaroon ng joy yung heart ko. Oo nga naman. Kasi kung pupukus tayo doon sa wala, dahil wala, hindi natin makikita yung mga solusyon. Amen po ba? Kaya pag nag-ano si Lord pwede itong maging solusyon dun sa prayer nyo. Lord, if your will be done. Amen. We still prayed. Pray. So si tatay, wala pa rin tulog sa kaka-pray. Kasi our rentals is not a joke. Amen po ba? Dapat natin yan na matutunan. All your pledges every Sunday. Hindi pa rin po yan sapat. Kahit sa kalahati lang. Amen? So, yun po yung dapat nyo na makita. Kasi kung yung nakikita mo, mayroong nag-aabot lang. Kung yung nakikita nyo yung mga nag-aabot lang, hindi nyo makikita na mayroon pa pala dapat na makita kayo na yung kawalan. Amen po ba? Akala natin sapat na yun. May naguhulog. Hindi sapat yun. I'm telling you. Frankly, I'm telling you the truth. No joke. Pero pinalakas ako ng Panginoon sa mensaheng ito. Na hindi lang tayo dapat naka-fix kung ano yung nakikita natin. Kasi hindi natin makikita yung mga iba pang bagay na dapat nating makita. Ibig sabihin, mayroon pa palang mga solusyon na dapat na tayo maisip, pero hindi na natin maiisip kasi nakapokus tayo doon sa isang isipin sa kawalan. Amen po? Hello? Alam niyo po ba na ang quotes na ito ay nagpapahiwatig sa atin na yung papatungkol doon sa nililimitahan natin yung ating mga pananaw. Amen po ba? Nililimitahan natin yung ating mga perspective na kung ano lang yung nakikita. Iyon yung nakakapag-prevent sa atin para hindi natin madiscover yung mayroon pa palang greater na mga possibilities. Amen po ba? Mga opportunities at realities sa ating kapaligiran. Dahil sa nakatingin lang tayo doon sa nakikita natin, hindi natin nakikita yung iba pang mga posibilidad. Amen po? Dapat i-apply natin ito sa lahat na dapat nating applyan sa buhay natin sa pang-araw-araw. You are not here para lamang kayo makinig. Kasi yung napakinggan nyo, kapag iyan ay hindi nyo in-apply sa buhay nyo, wala din yan. Amen po ba? Lalo na po yung mga once a week lang na nagpapakita dito. Hindi yan, na pagdating nyo sa bahay, mayroon na naman kayong nakikitang problema. Kaya kapasubukan nyo, pag nag-focus kayo doon sa problemang yun, hindi nyo makikita yung iba pang bagay na dapat nyong makita. Amen po ba? Kung imagine natin yung takbuhin, if we imagine a race where the final runner carries the team to victory. Sa takbuhan, sino yung nagdadala ng tagumpay? Siyempre, yung mga finalist. Amen po ba? Sa buhay natin, sa ating pagtakbo, yung final na tumatakbo para sa atin, si Lord yun. Amen po ba? Siya yung nagdadala sa atin ng dakilang katagumpayan. Amen po ba? Sa kabila ng mga challenges na kinakaharap natin sa ating pamumuhay, paglilingkod, o sa pamumuhay sa pamilya, ang Diyos ang nagdadala sa atin. Minsan, nawawala ng authority si Lord dahil sinasakop natin, sinusulo natin. Sino ba yung nagdadala sa pamilya nyo? Ako! Walang iba, ako. Nasaan na si Lord doon?
Kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon, He is the final runner in our race as a Christian. Katulad ng takbuhin, ang nagdadala ng panalo yung mga finalist na mga mananakbo. Sa ating takbuhin, ang Diyos ang nagdadala sa atin. Amen po ba? Hallelujah. So sa kabuuan po ng mensahe sa atin ngayon ng Panginoon, it will remind us that while we will face trials and sorrows in this world, we have the assurance of peace and victory through Him, through Jesus Christ. To God be all the glory. Are we getting it? Father God in heaven, thank you for this powerful revelation for us. Patuloy ka naming pasasalamatan for giving us the opportunity to look around us for the things that we need to see. Hindi lamang kami, Panginoon, nakapokus doon sa mga nararanasan namin, ng mga nakikita naming sitwasyon. Bagkos, samahan mo po kami na makita namin yung mga bagay-bagay pa na dapat naming makita upang magkaroon kami ng karunungan na ma-fulfilled namin. Ano man yung mga wala sa amin, ano man yung mga pasanin namin, ano man yung mga dalahin namin, maging iyan man ay mga sakit at karamdaman, kawalan, pagpapalaya, Lord, tulungan mo kami to overcome this race sa buhay namin. Kinikilala po namin, Panginoon, at sa aming takbuhin ngayon, Ikaw ang nagdadala para sa amin. Kaya marapat lamang na mahayag ka sa buhay namin. Marapat lamang sa bawat pagtatagumpay namin, patuloy ka nawang mahayag sa amin. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. You are a wonderful God, an omnipotent God. We thank you, Father God, in this place. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.